Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 181. And our verse for today is makikita natin sa Psalms chapter 115 verse 3 and 4. Ang sabi dito, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Psalms 115, pinagkukumpara kasi dito yung pinagkaiba ng tunay na buhay na Diyos kaysa dun sa mga Diyos-Diyosan na ginawa lamang ng kamay ng tao. Verse 3, pinapakita doon na ang Diyos natin ay nasa langit at siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat at ginagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Diyos na makapangyarihan sa lahat at punong-puno ng karunungan. Isang personal at buhay na Diyos na laging may concerns sa bawat isa sa atin, na laging nagmamahal at may pakialam siya sa bawat creation niya. Sa isang banda naman, idols or mga Diyos-Diyosan ay mga ginawa lamang ng tao. Maaaring ginawa siya na valuable or galing sa mga ginto or pilak, pero wala silang kapangyarihan, wala silang buhay, at wala silang kakayahan para magligtas sa bawat isa sa atin. Kung babasahin pa natin, sinasabi doon na meron silang mga mata or ginawan sila ng mga mata pero hindi sila makakita. Meron silang mga tenga pero hindi sila makarinig. Meron silang mga ilong pero hindi sila makaamoy. Meron silang bibig pero hindi sila makapagsalita. Meron silang mga kamay at paa, pero hindi kanila kayang tulungan. At yun ang katotohanan ng mga Diyos-Diyosan. Isipin natin to ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, kasama yung mga kahoy, yung mga bato, di ba? Pero marami sa atin ng mga tao na sumasamba sa ginawa ng Diyos. Ginawa lang ng Diyos. At ginawa nilang Diyos yung ginawa ng Diyos. Mas sinamba nila yung creation kesa dun sa creator. Ang katotohanan, di ba? Kung makapansin natin, kapag nagkakaroon ng kalamidad, lindol, baha, sunog, di ba? Mas nililigtas nila yung mga ginawa ng mga kamay na Diyos-Diyosan kesa sila yung dapat na iligtas nun. Ang tunay na Diyos ay nagliligtas at hindi natin siya pwedeng iligtas. Paano natin bubuhatin ang isang tunay na Diyos? Hindi natin siya kayang buhatin. He is bigger than anything. He is all-powerful, pinakamakapangyarihan sa lahat. Meron naman, maaaring hindi ka naman sumasamba sa mga ginawa ng mga kamay, subalit gumagawa tayo sometimes ng sarili nating mga idols. Anything na mas nagre-rely tayo doon kaysa sa ating Panginoong Diyos, yun ay isang idol ng ating buhay. Yun ang nagde-determine kung sino tayo. Yun din ang ating source of security or yung parang pag meron ka nun, secure ka. Maaring pera, maaring possessions, mga kayamanan, diba? Maaring yung status natin sa buhay or lahat ng mga bagay na naabot natin o narating natin. Yung success natin, di ba? Pag yung nagiging mayabang tayo dahil dyan, anything na parang ipinagmamalaki natin bukod sa ating Panginoong Diyos, dapat kasi si God yung pinagmamalaki natin. Pero pag mas pinagmamalaki na natin yung mga accomplishment natin, yung success natin, or any mga possessions or money natin, be careful kasi baka gumagawa na tayo ng sarili nating idols. So, Diyos-Diyosan or idolatry, hindi siya dahil lang sa gawa ng mga kamay. Sometimes, ginagawa natin siya sa ating isip at sa ating puso. Anything na mas mahalaga sa atin kaysa sa ating Panginoon Diyos, isa itong idolatry. And sometimes, itong mga bagay na ito, akala natin nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan, purpose, or even salvation. Iniisip natin na ito yung makakapagligtas sa atin. Anything na pinapaniwalaan natin kaysa dun sa mga ino-offer ni God, yun ay isang form din ng idolatry. So Psalms 115, babasahin natin. Dito natin mas matitimbang yung pinagkaiba na the one true living God, Diyos na hindi natin nakikita, Diyos na nasa langit, diba? Or kesa dun sa Diyos na nilikha lamang ng magpalagay natin, pinakamagaling pa siya ng manlilikha o magmulma. Nilagyan ng mata, hindi makakita, nilagyan ng tenga, hindi makarinig, nilagyan ng ilong, pero di makakita.
lagyan ng bibig pero hindi makapagsalita. Kahit gaano pa kagaling yung manlilikha or yung nag-mold dun sa Diyos-Diyosan na yun, hindi pa rin yun kayang makapagligtas dahil wala siyang buhay, wala siyang kapangyarihan, at wala siyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tanging ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa langit at lupa, Diyos na lumikha sa atin, siya lang ang tunay na nag-iisang Diyos na nararapat na pagkatiwalaan at sambahin ng bawat nilalang niya. Siya yung tunay na nakakarinig ng bawat dalangin. Siya yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi siya genie. Siya yung Diyos na kayang sumagot sa iyo ng yes, no, at wait. Diyos na tunay na nakakaalam ng pangangailangan natin at hindi lang yung kagustuhan natin. At dahil siya yung Diyos na tunay, siya yung Diyos na nakakakita, siya yung Diyos na nakakarinig, siya yung Diyos na handang tumulong sa atin at may handa tayong i-comfort kapag dumating yung time na parang nalulugmok tayo because He cares for us. At higit sa lahat, siya yung Diyos na nagsasalita sa atin. Siya yung Diyos na nangangako. At hindi lang siya basta nangangako. Siya yung Diyos na tumutupad sa kanyang bawat pinangako sa bawat isa sa atin. Only He alone ang nararapat na pag-alayan ng pagtitiwala at pagsamba. Because He is worthy. Karapat-dapat siya para sambahin, paniwalaan, at pag-alayan ng ating lakas, isip, puso at kaluluwa. So, mahalin natin siya dahil sobra yung pagmamahal niya sa atin. Siya yung Diyos na tunay na gumawa sa atin. So, wag na tayong gumawa ng iba pang Diyos dahil ang tunay na Diyos hindi natin kaya siyang gawin. Pero tayo, kaya niya tayong i-restore. Every time na broken tayo, kaya niyang pulutin yung bawat pira-piraso ng broken pieces natin at i-restore tayo at gawin tayong bagong nilalang. Our true Creator, our true Redeemer, and our true Restorer. The Lord our God who creates the heaven and earth and also us. Tanungin natin yung sarili natin, nagpapasalamat ba tayo dahil meron tayong true sovereign God? And siyasatin natin yung puso natin, baka meron pang or humingi tayo ng tawad, baka kasi mamaya merong pumalit na dito sa pwesto niya sa puso natin na mas mahalaga kaysa sa kanya. And pagkatiwalaan natin siya ng buong puso dahil tanging siya yung kayang magligtas at tumulong sa atin. Instead of mag-rely tayo dun sa mga bagay na walang buhay, mga bagay na ginawa lang ng tao, mga bagay na temporal at nasusunog at naluluma, magtiwala tayo sa ating everlasting God ng buong puso. Love our God with all of our hearts, soul, mind, and strength. At patuloy tayong mamuhay na nakakapagbigay ng glory at kapurihan sa kanyang pangalan. Sa ating Diyos na karapat-dapat na maging sentro ng ating pagsamba, purihin natin siya at sambahin sa espiritu at katotohanan. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng ating Panginoon dito sa mundong ito.